man's best friend kung sila'y ituring. Tara na! Pero hindi lahat ng aso ay may fur parent. Umabot sa 2.4 million views sa TikTok ang video na ito. Kwento ng mag-asawang Ron Michael at Charmaine na may-aring ng video, madalas nilang makita ang tuta sa sementeryo, malapit sa ospital kung saan sila nagtatrabaho. Actually, puppy pa siya noon, no? 4 sila na puppies during that time na first time ko siya nakita. Tapos ayun, nung lockdown, so once in a while, siguro mga every other day, nagdadala ako ng food para lang at least mag-survive yung mga naiwan na animals doon sa cemetery. Nakapanlulumo ang kalagayan ng mga tuta. Nagagalis yung balat, tapos yung parang nagiging stone na yung mukha niya, yung parang mud na ganon. So, kaya kating-kati siya actually, parang lagi siyang kamot ng kamot, kating-kati. Wala raw nagmamay-ari sa mga ito. Kaya naman noong May 1, 2020 ay napagdesisyonan nila na kupkupin ang tuta na may pinakamalalang kondisyon. Kinuha ng mag-asawang Ron Michael at Charmaine ang isang tuta mula sa sementeryo at inuwi sa kanilang bahay. Binigyan nila ito ng pangalan. Mga kapuso, meet Spooky. So siya, napangalanan namin siyang Spooky. Kasi nga yung itsura niya, nakakatakot siya tingnan. Yung first night, actually nung time na yon, mahina talaga. Since may sakit siya, tahimik siya. Tahimik, nakahiga lang, ayaw kumain. Kaya the following day, pinavet namin. Sa pagsusuri ng isang vet, natuklasan ang iba't ibang sakit ni Spooky. So parvovirus, yung parang severe na virus sa mga puta. Yung dumudumi ka ng dugo, ganyan. Tapos yung Ehrlichia, yung nakuha niya sa mga ticks, sa mga kuto, garapata. Tapos meron siyang mange, yung skin disease, yung nagkumakapal yung balat niya. Tapos since yung ascites, yung lumalaki yung tiyan niya, may tubig kasi mababa yung yung protein na niya, tapos may bulate rin. Expect namin na baka hindi mag-survive to. Pero sabi, sige doc, yung try lang natin na na bigyan ng chance. Kung mag-survive, good. Pag hindi, okay lang, tanggapin naman namin. Kumbaga, hindi kami hopeful, pero hindi rin kami nag-lulus ng hope. 2 beses inoperahan si Spooky para tanggalin ang mga bato sa kanyang pantog. Malaki ang ginastos ng mag-asawa para sa operasyon at mga gamot ni Spooky. Matapos ang 1 taon, kumusta na si Spooky? Mula sa sementeryo ay kinupkop at inaruga ng mag-asawang Ron Michael at Charmaine ang isang tuta na pinangalanan nilang Spooky. At matapos ang 1 taon, from Chaka, tuboging doggy na si Spooky. Sit, down, sit, up, down. Sa akin, napansin ko, ang clingy niya sobra, no? Sobrang gusto niya talaga may tao. Tapos sobrang kulit, no? Sobrang gusto niya lagi naglalaro ng ball or yung mga talik niya. Tapos pag walang tao dito, mabilis siya ma-depress. Si Spooky ang nagsisilbi ngayong bundle of joy ng mag-asawa. Yeah, since wala pa kaming baby, siya talaga yung baby namin dito, So every time, kunyari nasa mall kami, so dadaan kami pet shop, no? Anong magandang toy, no? Anong magandang treat na pasalubong natin? Yes, nafe-feel naman namin na na-appreciate niya yun, no? Na parang thankful siya, na na-adopt siya. Sa mga gustong mag-adopt ng mga stray dog o cat, ay may paalala ang Philippine Animal Welfare Society.
Siyempre po kung mag-rescue tayo, kailangan alam po natin yung kakayahan natin. Parang kagaya lang din po ng POS na may limit ang mga kayang i-admit. Para naman po sa mga tao na maganda naman po ang intensyon at gustong tulungan ang lahat ng mga nakikita nilang hayop sa kalsada na nasagasaan o homeless, isipin din po dapat nila yung kanilang kakayahan. Kung kaya ba nilang pakainin, ipagamot at bigyan ng lugar sa tahanan nila para hindi sila gumagala.